Hindi naging madali mga pinagawa mo. Salamat ka. Hindi ko galing sumuko. Patalakan ang magulang ko! Okay lang ba talaga, Alex? Baka magalit si Amira. Aling Verna, okay lang ho. Nakalipas na po yung 6 na taon. Gusto ko lang po malaman yung nangyari kay tatay. Yung araw namatay ang tatay mo, bago magkasunog, may nakita akong babaeng tumakbo palabas galing sa bahay niyo. May kausap yung dalawa, yung matandang babae. Baka maging problema pa to. Di bale, ako nang bahala. Isang bala lang to. Kahit ano pang gawin ng Amirang yun, hinding-hindi niya makakamit yung hustisya para sa tatay niya. Hindi mo nga sabihin dun sa hipag mo na alam ni Amirang may kinalaman siya dun sa pagkamatay ng Crisanto. Hindi pwedeng malaman ni Maxine yun. Dahil kung malaman niya, mapapraning lang siya. At baka ilaglag niya pa ako. Ayun. Yes ka na. Huwag mo muna ubusin yung lakas mo. Kasi nagsisimula pa lang tayo. Marami pa tayong dapat gawin. Diyos ko po, bakit nila pinatay si Virna? Kahit ako nga din lang, hindi ako makapaniwala sa nangyari. Sasamahan po dapat namin siya papunta sa pulis para magbigay ng statement tungkol sa pagkamatay ni tatay. Pero huli na. Ano ba itong nangyayaring to? Napakasama ng taong gumawa nun. Eh, ang bait-bait ni Virna. Dali, ipagdasal natin siya ha. Kukunin ko muna yung nobina ko sa patay. Sino? Mira, hindi mo na dapat pinento sa lola mo ang tungkol kay Virna. Bakit naman hindi, Magnolia? May koneksyon ng pagkamatay ni tatay sa i-report ni Aling Virna. Manugang lang ni Lola si tatay. Pero tinuring niyang anak. Kaya may karapatan siya na malaman ang mga nangyayari. Pero mas mahihirapan tayong kumilos kung bawat galaw mo, ibabalita mo sa kanila. Ayoko na kasing dagdagan pa yung mga sinisikreto ko sa pamilya ko. Pero pwede silang maging balakid sa mga plano natin at sa plano ni Marie Makiling. Magnolia, kapag tungkol sa plano natin, makikinig ako sa'yo. Pero kapag tungkol sa pamilya ko, wala kang karapatan makialam. Kailan lang nalaman namin kay Aling Vir na nandun si Maxine sa Oriente nung namatay yung tatay niyo. Tapos, bigla na lang pinatay si Aling Virna. Parang nakakapagduda naman yung timing nun. Rose, paano kung si Maxine na nag-utos na patahimikin si Aling Virna? Paano naman nakakasiguro si Aling Virna na si Maxine ngayon nakita niya? Unless
Nakuha na niya ng picture. Na-videohan pa niya. Unless may sapat siyang ebidensya. Kung wala, puro suspecha lang meron tayo. Yan ka na naman, Rose eh. Pinapairal mo na naman yung pagiging PBI agent mo. Pairalin mo ngayon yung pagiging Rose Lirio mo. Naalala mo nung araw ng sunog, may lalaki ako nakita umaaligid sa bahay niyo. Hoy! Hoy! Bumalik ka dito! Alex! Hoy! Sino ka? Sino ka? Sino ka? Magpakilala ka! Hoy! Hoy! Ano bang gusto mong marinig sa akin, Alex? O sige. Oo, merong eyewitness na nagsabi na nakita niya si Maxine nung araw na namatay si tatay. Pero wala naman siyang formal na affidavit eh. Tapos yung lalaki na nakita mo, nalaman mo ba kung sino? At saka isa pa, bakit naman papatay ni Maxine si tatay? Anong motibo niya? Eh, paano ako may kinalaman si Maxine doon? 6 years ago, sino ba pinakamalapit sa kanya? Eh, di yung mga bago mong kapatid. Yung best friend niya na si Portia at yung lalaking pinakasalan niya na si Seb. Alex, hindi naman kasi pwedeng haka-haka lang tayo eh. Oo, gusto ko ng hustisya para kay tatay, pero mayaman at saka makapangyarihan ng mga tera. Kailangan meron tayong sapat na ebidensya para mapatunayan natin na meron talaga silang kasalanan. Belen, lumalala yung kondisyon mo, ah. Bakit natin subukan yung pagpapagamot na nire-recommenda ng bagong doktor mo? Oo nga, may kamahalan. May pera naman tayo, eh. Alin? Yung bigay ni Ma'am Portia? Hindi ba nagkasundo na tayo? Na hindi na natin gagalawin yon. Buhay ni Crisanto yung naging kapalit noon. We need to make sure na walang matitirang ebidensya. Kailangan ko po yung tulong niyo. Please. Please. Make it look like an accident. Sunugin niyo po yung kubo. Anong Portia? 3 milyon. Kita na 3 milyon. Just clean up all my problems. Nabawasan mo na yung pera na yun noon. Halos kalahating milyon yung nagastos natin nung nagupit tayo. Pero ngayon, kahit ikamatay ko pa, hindi ako papayag na gamitin niya natin yung natitira. Hindi ko nga alam kung bakit tinago mo pa yan eh. Dapat nga ibalik na natin yan kay Ma'am Portia. Belen naman. Pag binalik natin yung kay Ma'am Portia, eh, baka ituring tayong kaaway nun. Hindi natin alam kung ano pwede niyang gawin sa atin. Isa pa si Rose. Ano mararamdaman niya pag nalaman niya to? Baka yun pa ikasira ng relasyon nila ni Alex. Ang gusto ko lang naman kasi matahimik na tayo. Baka nga dahil dyan sa pera na yan, kung ba't hindi ako gumagaling, Luis. Hinakaan na ako ng konsensya ko eh. Hindi ko na kaya. Belen, sa sitwasyon natin ngayon. Ay?
ito na yung pinapabili niyo. Sige po doon. Salamat na. Ay, Poy, ayusin mo na yung bawang, ha? At sibuyas. Saka yung ibang sahog para doon sa lulutuin ko bukas. Sige po, Nay. Nay, huwag na po kayo magluto. Baka mapagod kayo niyan. Oo nga naman, Belen. Oo nga po pala, Nay. Kamusta po pala check-up niyo, Nay? Ano pong sabi ng doktor? Ay, okay naman, nak. Kaya lang may gamot na nirekomenda yung bagong doktor eh. Tapos meron pang therapy, kaya kailangan bumalik. Nasa 800,000 din eh. 4 na session. Mahal naman nun. Tay, pag-usapan natin, meron pa naman akong pera eh. Yung mga naitabi ko, pwedeng yung gamitin natin sa down payment. Tapos yung mga susunod eh, nagawa ko na lang ng paraan. So, babawasan mo yung ipon mo? Eh, di ba para sa kasal mo yun, anak? Nay, pag-usapan na namin to ni tatay. Ha? Nasa magpagaling lang kayo, yun lang importante. Bili lang ako mantika, nakalimutan ni Popoy. Nay, saka pupunta? Uuwi na. Eh, ang daya niyo naman eh. Sabi niyo, bibisita lang tayo kay Nanay Ising. Tapos yung pala dito niyo ako dadalhin. Nag-usap na kami ng mga anak mo. Nakapag-desisyon na ka na dapat. Simulan mo na yung treatment mo kay Doc Chamson. Tsaka, naka-schedule na tayo sa clinic niya eh. Tara na. Ayoko nga eh. Bakit ba marunong pa kayo kaysa sa akin? Nay, di ba nag-usap na tayo? Ang pera lang yung problema, di ba? Ako na nga po yung sasagot. Wala na ba talaga akong karapatan na magdesisyon para sa sarili ko, ha, anak? Kapag ako, hindi niyo hinayaang umalis dito. Nag-iskandalo ko. Belen naman. Belen. Nay, bakit? Nay, bakit po? Belen? Nay! Nay! Belen! Belen? Nay! Nurse! Nurse! Doc! Nay! Belen! Nay! Alex, Rose. kamusta si Nanay Belen? Kasama niya si tatay sa loob. Isa lang daw kasi yung pwede pumasok eh. Kailangan ba daw siya i-confine? Hindi naman. Low blood lang daw siya kaya medyo nahimatay. Pero pag naayos na yung BP niya, baka pwede na daw siyang pauwiin. Buti naman. Buti na lang, ganun na yung nangyari kay nanay. Kasi baka pag medyo lumala pa yung pakiramdam niya, hindi ko alam kung baka hindi na maging sapat yung ipon ko. Pero kailangan ko na talaga maghanap ng trabaho. Iniisip ko mag-apply kay Amira. Kasi di ba nabaril yung bodyguard niya? Pansamantala lang naman to, Rose. Di ba pwedeng maghanap ka ng ibang trabaho, yung mas permanente? Rose, maniwala ka sa akin. Ginawa ko ng lahat. Naghanap na ako. Pero hindi ko alam eh. Ang hirap ata humanap talaga ng trabaho ngayon. Ito na lang naiisip kong paraan. Ikaw, kung para naman kay Nanay Belen, edi sige. Salamat. Salamat. Alam ko naiintindihan mo. Salamat. Pero tandaan mo ha, hindi ako komportable sa ganitong setup. La, alis na po ako. Oy, nagmamadali ka yata. Ay, hindi naman po. Halika, magdasal muna tayo. Sige po, La. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos,
Naway, gabayan niyo siya sa lahat ng kanyang desisyon sa ginagawa sa kanyang buhay. Panginoon, kayo na po ang bahala sa aking apo. Amen. Napakaswerte mo, Mama Mira. Madasalin ng lola niyo. Naku, lagi kasi akong nag-aalala sa'yo, Amira. Lalo na ngayong ang daming nangyari sa pamilya namin. Kaya huwag mong kalilimutan, ha? Laging hihingi ng tulong sa kanya. Oo naman, La. Paano alis na po ako, ha? Sandali lang. Paano yan? Sinong bodyguard mo? Nako, La. Kaka-apply lang ho. Kapag nakita niyo kung sino siya, sigurado akong mapapanatag ang loob niyo. Ako, sino kaya yung sinasabi mo yan? Ano? Ay! Magandang araw po, Lola. Ano, Mira, saan tayo? Sandali. Itong bago mong bodyguard, ha? Pansamantala lang po. Ay, naku, Amira. Gawin mo ng permanente to, ha? Tama ka. Ngayon, mas panatag ang loob ko. Oh, sige, ha? Ay, siguraduhin mo, ha? Hindi malalagay sa pahamak yung aking apo. Posible po yun, Lola. Mas madalas ko nang makikita ang anak na nakapatay sa'yo, mahal ko. Pag-usapan natin to para mo ng awa kami. Sarap po! Dad! Pumayag na si Alex na tumulong sa paghihigante sa mga tera. Kapag napabagsak na namin ang pamilyang iyon, ang mag-amang De Los Santos naman ang isusunod ko. Uy, Frenny! Thank you at tinaanan niyo ko, ha? Gustong-gusto ko talagang makatulong dun sa mga dating kabarangay niyo. Wala yun, Venus. Ikaw pa ba? Grabe yung daan. Scary. Venus, pagdating natin doon, i-check mo yung kailangan ng ibang tao, ah. Baka kasi maging sobrang busy tayo sa pagbibigay ng mga gamot, hindi natin mapansin yung ibang pangangailangan nila. Walang problema, Frenny. I got that. Diba? Hirap ng daan dito. Nandito talaga dito. Sabi nga ni Mang Estong, mahirap makapunta dito yung ambulansya eh. Kahit na signal, wala sila doon eh. Ay! Ano nangyari? Dali, titignan ko. What's that? Ako, patay. What happened? Ano, Alex? Paano yan? Balahaw ata tayo. Grabe naman kasi mga daan dito eh. Baka naman yung mga tao. Teka, gawa ko ng paraan. Dito muna kayo. Oo nga, dirty dito eh. Parang ang lalim ng pagkalubog. Ayaw magtulak? Ha? Magtutulak? May outfit, bag, heels? No way! Bagay naman. Nice view. Tabi kayo baka dumihan kayo. Ika daw yung ex mo kasi. May outfit. Go, Alex! Ayaw talaga eh. Pasensya na mga matatagalan tayo.
Mira. Mang Estong! Mira! Kumusta ho? Okay lang. Sabi na pa rito kayo. Anong meron? Anong nangyari? Parang iba yung tunog ng makina eh. Gosh! May mga dala ho kami, Mang Estong, para tumulong. Ay, naku, maraming salamat, Amira, ha? Malaking tulong yan. Pasensya na kayo, ha? Naparito pa talaga kayo, sinadya niyo pa kami. Ang sama ng kalsada. Hindi na nga ho, nabalahaw ho nga kami kanina eh. Pero ayos na ho yun, huwag niyo na ho isipin. Bukas o sa Makalawa, punta ulit po kami para magbigay ng tulong. Ah, salamat, Amira, ha? Ako naman ho. Problema tayo. Ano? Sira ata yung alternator na ito. Kaya pala iba yung tunog niya eh. Ang Estong, meron bang malapit na talyer dito? Naku, walang talyer dito eh. Alex eh. Kailangan mo pang lumabas ng highway. Malayo ba yun? Medyo malayo. OMG! Ang ibig sabihin ba dito? Hindi tayo makakalis dito. Di ba din ako nagdala ng mga skincare ko? Paano na yung skin ko? Kaya po ba lakarin yun? Nako, Alex, medyo malayo nga yung gaya ng sinabi ko sa'yo. Aabutan ka ng dilim, hapon na. Ang mabuti pa, ganito, dumito na lang muna kayo. Dito na kayo magpaumaga para sa safety ninyo. Delikado kasi kung lalakarin mo yan, malayo. Di naman kayo dito. Dito na kayo matulog. Ano, Alex? Paano? Mang Estong, pwede ho, patulong na lang ho kami sa mga ibababa. Oo naman. Alex, Lito, pakitulungan sila, Alex, may ibababa daw. Sige ho, dito. Mang Estong, kamusta ho? Mang Lito, dito. Nararamdaman ko. Medyo maayos-ayos naman ah. Ito po, para po sa inyo lahat. Tulong-tulong na lang po tayo. Ngayon lang ulit tayo nagkita-kita. Ganda. Patulong naman oh. Ano ba yan? Gamitin natin yung braso mo. Wow! Hello po. Lagyan na lang natin dyan. Alex, kanina ka pa namin nahanap doon. Wala talagang signal dito. Sorry, nadamay ka pa. Wala naman talaga sa plano to. Usapan, balikan lang. Ako ba, Amira, wala yun. Trabaho to. Gusto ko lang talaga makontakt si Rose para alam niya rin kung asan tayo. Sige, pag may signal na, sabihin mo sa akin ako nakakausap kay ate. Sinasabi mo lang yan kasi alam mo hindi na natin siya makakontak eh. Bakit? Sino ba mas takot sa atin kay ate? Ako yata. Amira, ano na palang gagawin natin dun sa sinabi ni Aling Vir na tungkol kay Maxine? Hindi naman tayo sigurado kung may kasama talaga siya ron namatay si Mang Crisanto. Pero syempre, di ba dapat managot pa rin siya? Alam mo, napapaisip na ako eh. Kung tama pa ba itong ginagawa kong paghihiganti? May mga gabi kasi hindi ako makatulog. Iniisip ko yung mga taong nasaktan. Kahit binabalik ko lang naman sa kanila yung karma. Anong balak mong gawin? Ito. Siguro dadagdagan ko na lang tong pagtulong ko. Tutulong na lang ako sa mga naape, mga nangangailangan. So, okay ito eh. Welcome back. Ha? Anong welcome back? Sinabi mo yan, parang bumabalik na yung dating Amira na kakilala ko. Uy, Amira, baka naman pwede kang mag-request kay Maria Makiling na maglagay na signal dito para makaunta ko na yung ate mo. Raul ko talaga. Pabra ka, ah. Alam mo, gets ko na bakit
lumipat dito si Mang Estong. Yung paligid parang oyente lang. Oh. Sarap na simoy ng hangin. Ang daming puno. Sarap siguro tumira dito. Isipin mo yun pag may nililigawan ka dito. Ang layo pa ng lalakarin mo para lang makarating sa kanila. Yan talaga inisip mo? Naisip ko lang talaga yun. Naisip ko yung buhay natin dati. Simple. Tahimik. Ano mo yung hindi ka nag-iisip na baka may panganib na paparating sa'yo. Hindi mo naiisip na baka sa isang iglap, mawala yung taong pinaka-importante sa'yo. Na mahal mo. Mga Mira, grabe takot ko noon nung hawak ka ni Chip Santi. Sabi ko nga sa sarili ko, magkamali lang ako dito. Baka kung ano naman mangyari sa'yo. Sobrang saya ko lang naligtas ka. Huwag kang tignan ng ganyan. Bakit naman? Alam mo kung bakit? Kakasal ka na kay ate. Sana hindi na nagbago yung lahat. Delivery for Doc Frank Patera, Chairman and CEO of Nexelsion Corporation. Ako na pala, Dad, yung nagdala ng food na inihanda para sa'yo ni Mom. Sabay na tayo mag-dinner, if you don't mind. Ano ba yan? Isda at gulay na naman. Dad, siyempre, kakagaling mo pa lang sa mild heart attack. Kaya, dahil recovery phase ka pa lang, may mga inihanda kami para sa'yo. We have the Nexelsion Genesis Herbal Blend. Lahat ng mga halamang gamot para sa puso nandito na. Sige na nga. Okay na. Thinking, since marami akong free time, baka pwede ako tumulong sa Nexelsion. Pwede ko kayong tulungan, dispatchahin once and for all si Amira. Ikaw? Hindi na. Baka lalo lang tayong mapasama eh. Kung may gagawin man yung babaeng yan, ako nang bahala. Dad, wala ka na ba talagang pilip sa akin? Oo.
Wala. Eh, halata namang sumisip-sip ka lang sa akin. Ano ka ba? Kahit hindi na ako CEO ng Excelsior. Dad, si Amira yan. Kaya ko yan. Dad, please. Ibigay mo na sa akin tong maliit na bagay na to. Hindi maliit na bagay ang ginagawa ng Amirang yan sa atin. Hanggang ngayon hindi mo pa talaga naiintindihan yon. Wala ka talagang talino eh. Lalo mo lang pinapatunayan na tama lang na tinanggal kita sa Nexcelsium. Puro ka kasi yabang eh. Pero pag nagkakagipitan na, wala kang binatbat. Dad! Hindi pa ako tapos! Kaya talaga ng utak mo. Thank you for clarifying that, Dad. Ngayon, klaro na sa akin kung anong tingin mo sa akin. Now, if you'll excuse me, nawalan na ako ng gana kumain. Hoy! Nakmibit ka! Mali yung diskarte natin kanina doon sa witness. Dapat habang nagke-question ako, naglilibot ka na doon sa paligid. Baka sakali may makuha pa tayong bagong lead. Di ba? Hoy, Lirio. Hindi ka naman nakikinig sa mga sinasabi ko eh. Hoy! Ano mo, parang tanga dito. Pasensya na. Susubukan kong tawagan si Alex. Oh, nasaan ba siya? I'm sorry. Sa trabaho. Oh, tatrabaho naman pala eh. Oo, nagtatrabaho. Bodyguard ni Amira. Oh, bakit hindi mo tawagan yung kapatid mo? Kanina ko pa nga tinatawagan, pareho silang cannot be reached. I'm sorry, all circuits are busy. Please try your call again later. Ngaway kayo? Ano ka, Tito Boy? Lights on, lights off? Lights off? Hindi. Tinanong ko lang kasi, alam mo nung kami pa nung ex kong toxic, pag nag-aaway kami, pinapatayan ko rin ng cellphone yun. So sinasabi mong toxic ako? Ikaw ba yung ex ko? Ano sa'yo? Sama bang magduda, ha? Depende. May tiwala ka ba kay Alex? Meron. Kay Amira, wala. Yun lang. Hirap yan. I'm sorry, all circuits are busy. Grace? Grace? Sir? Saan ang ma'am Natalie mo? Nasa labas po. Nagpapahangin po yata. Bakit gigil ka? Dahil ba kay Amira? Bumalik siya para sirain ang lahat. Bakit? Dahil natatakot kang idawit ka niya sa kung ano-anong nilo. Nagawan ko na ng paraan ang lahat. Alam kong may mga realista kang pinapatay. Meron ka hanggang bukas. Alas 7 ng gabi. Magpadala ka ng 10 milyon sa account na ibibigay ko. Kapag hindi ka nagbayad, ipapakalat ko ang mga ito. Magpaalam ka na sa marangyang buhay na meron ka ngayon. Alex! Kayo naman ang bahala rito, ha? Pagpasensyahan mo na. Ay, wala yun, mga isto. O sige, pupunta mo na kay paring Kokoy. Sumasakit daw yun dyan eh. Ako. Kain kasi ng kain, napakatakaw. Ha? O, matulog kayo ng dyan. O sige, kayo nang bahala dyan. Pupunta ko lang si Kokoy. Napakatakaw kasi. Sinasabihan ko na. Ay, Amira, kayo na muna bahala rito, ha? Pupunta ko lang si Kokoy. Sumasakit daw yun dyan eh. Kain kasi ng kain. Ha? Sige ho. Sige. Dapat ba
Mira, may problema ba? Wala. Wala. Gusto mo ng kape? Magtitimpla ako. Sige. Oh, easy. Seb, nagawa mo dito? Napag-utusan ako eh. Jewel! Hello! Do you remember me? It's important that we learn self-defense. Kailangan natin ipakita din sa kanila that us girls can also be strong. Are you strong? Yes, I'm strong. Ako rin. Hi po. Hello, what are you doing here? Sabi po ni Daddy, there are sick people here. Kaya I wanted to help. Oh, ang dami niyo namang dala. Sinama po ako ni Daddy sa pagbili ng groceries. I hope they like it. Kasing laki na siguro ni Jewel ang anak ko kung nabuhay lang siya. Sige na po, mamimigay na po ako. Anak, ito. Prepare. Ito yan. Ito, ang dahil po nito, oh. Ito po. Yan. Yan, hingin mo. Vitamins. Po, pwede sa mga tamero. Pwede mo. Ikaw mo. Ano mo po ba? Para po sa inyo. Yan, vitamins. Take it. Ito ate. Ito po, oh. Thank you. Mang Esong, may nakalimutan po ako ibigay sa inyo kahapon. Ha? Ano yun? Hindi ko pa nabigay kahapon eh. Ano ba yan, Amira? Patuloy po kasi yung pag-aaral namin sa Mutya. Nadiskubre ho namin na maganda ho sa sikmura itong pinakuluang tangkay. Ano? Mas maganda pa po epekto niyan kapag hinalo niyo sa tsaang gubat. Ganun ba? Ako maraming salamat, Amira. Siguradong makakatulong to. Hindi na namin alam kung paano kayo pasasalamatan. Ang dami niyo nang tulong ginawa dito. Okay lang ho. Yang si Seb, 3 beses na nagpupunta dito yan, lagi pang kasama yung anak niya. Parang gusto niyang makabawi sa mga kasalanang nagawa ng pamilya niya sa mga dating taga-Oyente. Nanggap niyo ho. Kahit yung pamilya niya may kasalanan ng pagkamatay ng asawa niya. Napakahirap ng nararamdaman ko ngayon, Amira. Mabigat sa damdamin at galit. Pero mas pinili ko na lang magpatawad at magtiwala sa Diyos. At Diyos na lang bahalang humusga sa kanila.
Ay, Ising. Andito na sila, Mira. Andito na sila, Mira. Ay, naku, Diyos ko po, salamat sa Diyos. Diyos ko, naku, Diyos ko po, nakapalik na kayo. Ano lang ako, Diyos ko, ano ba nangyari? Pole, session na ho. Buti nga ho na sundo kami agad ng van natin. Sensya na ha. Pinag-alala ko kayo. Kaya nga ho, nag-text ako agad nung nagka-signal kami. Ay, buti na nga lang kasama nila yung Venus at itong si Alex. Sabi ko nga sa lola mo, huwag masyadong mag-alala, siguradong tutulungan kayo ng mga taga doon. Alam mo, naisip ko rin, mabuti na lang doon sa lugar ni Estong kayo nasiraan. Nakakaya nga po eh. Grabe yung pag-aasikaso nila sa amin. Sana kahit papaano, katulong yung mga dala namin para sa kanila. Nga pala, si Estong, kumusta lagay niya? Tapos, sabi mo, Amira, di ba? Si Monet, pati si Kanarsing, may sakit na rin. Kaya nga ho, magpapadala na lang ako ng van doon para po pag may kailangan ng sasakyan, papuntang ospital, may magagamit sila. Diba, Amira? Magandang ideya yan, Pero, napakalaking perwisyong ginawa ng mga terang yan. Habang lalong nagpapayaman unti-unting pinapatay mga kalugar natin. Buti na lang dito si Amira. Siyempre, Lo. Tayo naman po magtutulungan talaga. Papasalamat nga po ako sa Diyos na mas malaki na po yung abilidad kong makatulong ngayon. Alam mo, La, iniisip ko pa rin si Seb. Palagi pala siyang pupunta doon para tumulong. Hindi ako makapaniwala. Baka nagpapakitang tao lang. Yan din yung akala ko nung una. Pero parang wala siyang ibang intensyon kundi tumulong. Di kaya nagbago na siya. Walang imposible sa Diyos. Ay, dali. Alam kong pagod kayo, ha? Nahanda ako kayo na makakain, ha? Ay, hindi na, La. Tawagin ko na lang si Magnolia. Ano ka ba, ha? Pagbigyan mo naman ako, apo ko. Ha? Hindi na nga ako. Salamat lang. Ay, ano ka ba? Alis ka muna dyan at may pagkain sa ref. O, ayan. Painitin ko na lang to. Ako na. O, sige. Ikaw na lang, ha? Gusto mo ng tubig? Sige po. Salamat po. Sige, painitin mo na yan. Bakit mo pinutol yung pag-uusap natin kanina? Ano ba naman yan, Rose? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Sinabi ko sa'yo bakit kapilita kami mag-overnight doon. Ngayon, alam kong galit ka sa akin. Pero maniwala ka naman, ginawa ko ang lahat para makonta ka. Talaga? Ginawa mo lahat? Dati ako nagtatrabaho sa talyer, di ba? Ngayon, kung may paraan lang para magawa yung lintik na sasakyan na yan na walang pinapalitan na pyesa, ginawa ko na. Pero hindi nga eh. Hindi ko magawa, hindi na ayos. Kaya wala kaming choice kundi magpaumaga dun. Hindi ba naiintindihan yun? So magkatabi kayo ni Amira na tulog? Wala naman ako sinabing ka nun. Nasaan ba galing yan? Ang malay ko! Bakit? Nandun ba ako para makita ko, ha? Nandun ba ako? Rose, sila ni Venus yung magkatabi. Ako... Sir Arthur. Enjoy po. Si Venus ang katabi ni Amira sa loob ng kwarto. Nandun ako sa labas ng kwarto, natulog. Pwede, wow. E di nasa labas ka, hindi kayo magkatabi, di kampante ako. Grabe naman. Grabe yung work sa pagtatrabaho kay Amira, ha? Rose, alam mo kung bakit ako pumasok ng bodyguard ni Amira. Kaya huwag ka magsalita na para bang ginagawa ko to para lang mapalapit sa kanya. O bakit mo na naman pumilit sa'yo magtrabaho para sa kanya?
Pasensya ka na ako, nag-alala ka sa akin. Siguro nga baka hindi ka pa nakatulog kagabi. Pero alam mo, lagi tayong ganito. Lagi mangyayari sa atin to. Hindi ka maniniwala sa akin. Hindi ko alam kung paano pa tayo maaayos. Kung makakatulong sa'yo, sige, saktan mo ako. Murahin mo ako. Tatanggapin ko lahat. Tingin mo ba? Gusto ko nagkakaganito ako, ha? Siyempre hindi. Hindi nang bago kasi eh. Kahit gusto ko magtiwala dyan sa pagmamahal na binibigay mo sa akin, hindi ko magawa. Hindi ko magawa kasi may nararamdaman ako na hindi mo na ako mahal. Noon pa naman eh, iba naman lang talaga yung nagmamayari ng puso mo eh. Hindi ka sumasagot. Ako natin, kaya ko buhay mag-isa. Yan, di na makakalaban yan. Oh. Ano ba problema? Kaway kasi kami ni Rose tayo. Nakikinig ako. Ano ba nangyari? Hindi pala kami nag-away, inaway niya ako. Nag-explain lang naman ako kung bakit na-stranded kami ni Amira kila Mang Estong. Alam ko natatakot lang siyang iwan ko siya. Pero sa ginagawa niya yan, mas nahihirapan akong piliin siya Sabi mo sa akin, natatakot siya na baka iwan mo siya. Totoo ba yun? Alam mo, sa karanasan ko, iba rin ang kutob ng mga babae. Alam mo, nahihirapan na ako Lahat naman ginagawa ko para patunayan sa kanyang tutuparin ko yung pangako ko sa kanya. Pero paano magpapatuloy yung relasyon namin kung lagi niya ako inaaway? Ang hirap nakakapagod na Hindi kaya nararamdaman ni Rose na baka napipilitan ka lang? Alam mo, mahirap yun Siyempre, kung magpapakasal ka sa isang tao, gusto mo mahal ka ng tao yun. Hindi yung sa lalaking mukhang napasubo lang. Amira, dinalang kita ng tsaa para maganda ang tulog mo mamayang gabi. Salamat, Magnolia. Iniisip mo pa rin ba ang kaplastika na ginawa ni Sam? Magnolia naman. Kahit noon pa man sa crazy time,
Siya lang nakitaan ko ng kahit konting konsensya. Kaya ka pala niya ni Ray. Hindi ko makakalimutan ang kababoyang ginawa niya sa akin. Pero Magnolia, ang bigat magdala ng galit. So anong gusto mong sabihin? Na gusto mo magpatawad? Ay, bakit hindi tayo magtawag ng media? I-announce natin sa lahat ng mga masasamang tao na pwede ka na nilang abusuhin. Ha? Di ganun yun, Magnolia. So anong gusto mo? Tandaan mo, Amira. Yung ginagawa ni Seb na yan, yung pagtulong-tulong niya sa mga tao, pakitang tao lang niya yun sa'yo. Ginagawa lang niya yun para magpa-PR sa'yo. Tandaan mo, wala sa bukabularyo ng mga tera ang pagbabago. At isa pa, gusto ko din ipaalala sa'yo, Amira, na may kinalaman din yung Maxine na yan sa pagkamatay ng tatay mo. Yung araw na matay ang tatay mo, may nakita akong babaeng tumakbo palabas galing sa bahay niyo. Ito ba siya? Oo, siya to. Siya nga. Di ba? Sige. Ubusin mo na lang yan sa amo. At bukas na lang tayong dalawa mag-usap. Amira, panahon na, hindi ba, para pagbayarin natin si Maxine sa mga kasalanang nagawa niya? At hindi ba, kailangan maramdaman din niya lahat ng sakit at hirap na sinapit ng tatay mo. Yun din ang gagawin mo sa kanya. Hindi ba, Amira? Susunod lang si Maxine. Sa gagawin kong to, Magnolia. Sigurado kong masisira ang buhay niya. At huwag kang mag-alala, Amira. Dahil hindi mawawala ang pagsuporta namin ni Maria Makiling sa'yo. Andito lang kami para sa'yo lagi. Hindi ba, Amira? Dad! Are you okay? May malaki akong problema eh. Ano yun? May namba-blackmail sa akin. Well, kung alam mo naman na walang say-say yung mga banta nila sa'yo, just let it go. Yun nga ang problema eh. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung mga hawak niyang impormasyon. Is it that bad? Dad,
I know that you don't listen to me that much. At hindi ko naman kailangan malaman kung anong mga ginawa mo. Pero sa mga ganitong sitwasyon, trust me, ang pinakamabuti mong gawin, bayaran mo na lang yung nang ba-blackmail sa'yo. I just don't want you to commit the same mistakes that I did. Doc? Tuloy, ano yun? Doc, itatanong ko lang po sana kung kailan niyo po gustong makipag-meet sa manufacturer natin sa Batangas. Siyempre, agad-agad. Kung pwede bukas, edi bukas. Kung pwede mamaya, edi ikuha mo ako ng helicopter at lilipad ako ngayon doon. Ngayong sarado na ang planta ng Nexcelsium. Kailangan kong makagawa ng paraan para magpatuloy ang production ng mga binibenta natin. Doc, pinapatanong din po ni Ma'am Natalie kung ano pong dates yung ilalagay ko dito para sa memo. Para po kasi sana sa Nexcelsium caravan natin sa Visayas. Bakit? Hindi ba nung isang buwan lang nandun ako? Nag-caravan nga ako, di ba? Sabi po kasi ni Ma'am Natalie, kumukunti na raw po yung resellers natin. Kaya mas maganda po talaga kung makakabalik kayo ron. Kasi kayo pa rin po ang mukha ng Nexcelsium. Oh, sige na, sige na! Bumalik ka na dun sa Ma'am Natalie mo at sabihin mo sa kanya, kahit na anong suggestion niya, okay na ako. O ano ba ginagawa mo? Sige na, umalis ka na! Meron ka hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. Pagpadala ka ng 10 milyon sa account na ibibigay ko. 10 milyon. Kung hindi ka magbabayad, ipapakalat ko ang mga ito. Magpaalam ka na sa marangyang buhay na meron ka ngayon. Magbabayad ako. Ibigay mo sa akin ang numero ng account kung saan ko ipapadala ang pera. Who's the boss now, Dad? Ang laking pera niyan. Partner. Pwede ba mamaya ipa-deliver tayo ng isang buong lechon? Tapos only rice. Pero fried rice, ha? Pwede naman. Kahit buong lechonan pa, okay lang. Yeah! Basta, siguraduhin mo sa akin, partner, na hindi matatrace sa akin tong account na to. Oo naman. Ginawa ko na yan ng paraan. Ikaw naman eh. Kung kailang tapos na, saka ka pa nagduda. Diba sabi mo, gusto mo nang mabilis magtrabaho at sigurado ang mga resulta. Diba? Ayan. Relax ka lang. May kailangan ako. Ano naman yun? May paparusahan tayo. Ang tagal kong tiniis yung pangmamaliit niya. But now, I think it's time
na siya naman yung hawakan ko sa leeg. Sabihin mo lang kung kailan, paano. Pagkatapos ng lahat ng sama ng loob na binigay sa akin ni Dad. Tanga raw ako. Ngayon, tingnan natin kung sino ang tanga. Simula pa lang to ng lahat ng plano ko laban sa kanya. Paano yung Amira? Kaya ko naman silang parusahan ng sabay. Especially now that you're here. Partner. Sino yung kausap kanina, Leg? Si Tempo. Nag-uusap lang kami tungkol sa pag-shifting sa pagbabodyguard sa'yo. Andiyan na ang target, Amira. Nilagyan mo yan ng ugat ng mutya, di ba? Masisira yung mukha ni Maxine pag ginamit mo yan sa kanya. Sigurado ka ba dyan? Kumukontra ka ba, Alex? Di ba pumayag ka na sa plano ni Amira? Bakit parang kinupestyon mo naman ngayon? Naninibago lang ako. Kasi biglang kumakambyo si Amira ngayon eh. Nung nandun kami kay Mang Estong, sinasabi niya na parang ayaw niya na ituloy yung plano niya laban sa Crazy Five at sa mga Tera. Ano nangyari? Nahimasmasan ako. Kailangan nilang pagbayaran ng lahat ng ginawa nila sa akin at sa mga taong sinaktan nila. Nung ako si Alex, natutulungan niya ako sa paghihiganti. Ikaw sabihin ko sa kanya yung tungkol kay Maria. Wag! Huwag mong gagawin yan. Tandaan mo ang lagi kong sinasabi sa'yo, Amira. Kami lang ni Maria Makiling ang totoo mong mapagkakatiwalaan. Ha, Amira? Naiintindihan ko, Magnolia. Hindi pwedeng ibaw na lang sa limot ang pagpatay nila sa kapatid mo at pati sa tatay ko. Wala naman ding usad yung kaso kay Natalie, di ba? Dinetili lang na abogado nila yung hearing. Pero Amira, may ibang paraan naman para mabigyan ng hustisya yung mga mahal natin sa buhay. Mukhang kabado ka, Alex. Kung hindi mo kaya ang pinapagawa sa'yo ni Amira, mabuti pa, bumalik ka na lang ng kotse o kaya umuwi ka na lang. Nangako ako natutulong ako kay Amira. Hindi ko yung tatalikuran. Pero aminin ko, nagugulat lang ako sa mga nangyayari. Kasi parang ginagamit niya yung kaalaman ni Amira tungkol sa mutya para paghigantayan ng mga Tera. Amira, naalala mo ng mga bata pa tayo? Di ba humingi ka pa kay Maria Makiling ng tulong para sa tamang paggamit ng mga halamang gamot para makatulong, Amira, makatulong sa mga tao? Gusto pa yatang sabihin ni Amira kay Alex ang tungkol kay Maria Makiling. Pero malakas ang bisa ng mutyang ipinatakbo sa tiyan niya. Hindi kakala si Amira sa napag-usapan namin. Kami lang ni Maria Makiling ang totoo mong mapagkakatiwalaan. Ha, Amira? Bakit? Nakakatulong naman tayo Tutulungan natin yung mga taong hinahanap yung hustisya ng matagal na.
Mira, mag-iingat ka. Ingat ka. Gusto ko po yung chocolate. Ayun o. Ay, ito. Wow, ang sarap. Masarap na? Chocolate? Joel, we're going home na. Tapan mo na yung ice cream mo. Dudumihan mo lang yung car ko. Can I just finish this? Please, Mommy. Verma! Let's go! Look what you did! You stupid little... Ang tanga-tanga mo kasi. I'm sorry, Mommy. Sorry? Joel! Yaya, kunin mo yung bag ko sa car. Mauna na ako sa CR. Pingi ka ba? Are you okay? I know you. You're Amira. Why are you crying po? Nothing. Naalala ko lang yung batang mahal na mahal ko. Pero hindi ko na siya nakikita. Oh, sorry. I'll put it back, okay? Joel. Joel. Okay ka na? Amira, bakit niyo mo sinundan si Maxine? Masisira ang plano natin. Bumalik ka na nga doon. Sige na, ako nang bahala dito. Sige na. Yung bata to? Ha? Kadiri! Ano siyang ginawang tama? Saan na ba si Yaya, ha? Disgusting! Ugh! Oh my gosh! Excuse me. May pinapasabi si Amira. Mira, okay ka lang ba? Kanina ka pa tahimik.
Kung nag-aalala kay Magnolia, nag-text naman na siya sa akin. Sabi niya, dito na daw tayo magkita-kita. Mira. Mira, ano ba? Pinapakaba mo ako. May nadiscover kasi ako, Lek. Kilala mo si Joel, di ba? O naman, yung anak ni Seb at Maxine. Posibleng anak natin siya. Paano nangyari yun? Like, buntis na ako nung dinukot ako ni Chief Santi. Mira, saksi ang langit, ang lupa, ang tubig at ang hangin. Alam mo, kahit saan man ako magpunta, ikaw lang yung mamahalin ko. Like, saksi ang langit, ang lupa, ang tubig at ang hangin sa pangako kong ito. Kahit saan ako makarating, ikaw lang nilalaman ng puso ko. Sabi ni Chief Santi, patay na daw yung anak ko. Sinisisi ko yung sarili ko noon. Pero nung kinontak niya ako ulit, sabi niya buhay daw yung bata. Paano napunta yung bata sa mga tera? Posibleng binigay ni Chief Santi sa mga tera yung bata. Bakit ngayon mo lang ito sinabi sa akin? At mo tinago sa akin na posibleng may anak pala tayo? Dahil hindi ko sigurado kung sino ang ama. Hindi ko sigurado kung sino ang ama. Hindi ko alam kung sino yung ama. Nung araw na nahulog ako sa bangin, ilang oras bago nun, may pumasok sa kubo. Na-rape ako. Na-rape ako, Leng. Na-rape ako. Mira, sinong gumawa sa'yo nito? Siguradong paghihigantihan nila si Seb kapag sinabi ko ang totoo. Hindi ako papayag na sirain nila ang buhay niya dahil sa akin. Mira, sabihin mo sa akin, sinong gumawa sa'yo nito? Sino? Sabihin mo! Hindi ko alam. Wala na akong umalay nun. Pagkagising ko, wala siya. Tapos narinig ko na lang yung Crazy Five na tinatawag ako. Kaya tumakbo ko papalayo doon na nagsimula lahat. Akala mo makakatakas ka? Amira, sabihin mo sa akin kung sino gumawa. Magbabayad yung hayop na yan, Amira! Sandali. Alam mo, minsan, nagigising ako sa gitna ng gabi. Pinabangungot ako. Tinaboy niya ako, Leke. Ginamit niya ako at tinapon. Minsan gusto ko isipin na naka-recover na ako, pero hindi pa din, Lek. Ang hirap. Ang hirap. Nasubukan ko naman bumangon, eh.
Kasi ayoko buong buhay ko, tingin ko sa sarili ko, rape victim. Ang dami ko pang gustong gawin para sa sarili ko, para sa pamilya ko, at para sa ibang tao. Kahit doon lang, like, doon mo na lang ako tulungan. Please. Please, like. Please. Mira. Sorry, hindi kita na-protekta. Hindi mo kailangan humingi ng tawad, like. Kasi hindi naman kailangan lagi ka na sa tabi ko para protektahan ako eh. Ang importante ngayon, si Jewel. Kailangan natin malaman kung anak ba talaga natin siya. O anak ko siya. Kasi iba talaga nararamdaman ko kapag nakikita ko siya. Parang ang gaan-gaan talaga ng loob ko. Ito na ata talaga yung sinasabi nila, lukso ng dugo. Ayoko kasing masaktan kay... Dapat siguro hindi ko na sinabi sa iyo tungkol kay Jewel kasi hindi pa naman ako sigurado kung anak ko siya. Dapat hindi ko na talaga sinabi. Sorry. Kinugulo ko ata yung isip mo. Sorry. Mira. Intindihan kita. Intindihan kita. Pero kailangan itong malaman ni Rose. Lalo na kayo nikakasal kami, Amira. Ayoko na magsekreto sa kanya. May paraan naman para malaman kung anak pa talaga natin si Jewel. Sorry. I'll put it back, okay? Jewel. Kailangan lang natin ipa-DNA test tong buhok ni Jewel. Pero, kailangan din ng DNA sample natin dalawa. Yun ay kung okay lang sa'yo. Mali. Boss Friendship. Oh, dito ka pa. Anak, kailangan mo tulong? Hindi na. Di ba sabi ko sa'yo umuwi ka na? Papapagod lang ako. Kasi, daming tumatakbo sa isip mo. Boss Friendship, bakit nga ba sinira mo yung mukha ng Maxine? Tera naman yun. Di ba gumagamit sila ng mutya sa Nexel show? May kakaiba sa mutya. Para siyang may sariling isip. Di ko ma-explain eh, pero namimili siya ng pagagalingin. Kaya hindi makakuha ni Maxine yung lunas na gusto niya sa mutya. Amira, maiba ako. Pasensya ka na ha, tatanong ko to sa'yo. Paano kung tama yung suspecha mo na anak mo nga si Jewel? Mga kaaway mo nagpalaki dun sa bata. Tapos, posible pang si Seb yung tatay niya. Si Jewel nga yung anak ko. Gagawin ko lahat para mabawi ko siya. Paano yung plano mo para dun sa mga natitirang Crazy Five? Tapos yung sa mga tera, itutuloy mo pa ba yun? Emily, sa 6 na taon na nawala ako, isa lang nasa isip ko. Maghihiganti. Pero kapag napatunayan ko na anak ko si Jewel, handa akong bitawan ng lahat. Handa akong mamuhay ng tahimik.
Nakakalimutan kong paghihigante. Dahil yun ang makakabuti para sa kanya. Rose, magsalita ka naman. Anong gusto mong sabihin ko? Ha? Na, okay, posibleng may anak kayo ni Amira. Noted. Tsaka, bakit ba posible, ha? Ba't posible lang? May iba bang nakarelasyon si Amira? Wala akong karapatang sabihin kay Rose na biktima ng rape si Amira. Kailangan silang dalawang magkapatid na mag-usap. Alex, uy. Nakakaramdam lang daw siya na posibleng anak namin si Jewel. Kasi meron daw siyang kinakanta ng buntis siya na narinig niyang kinanta rin ng bata. Nakakaramdam din daw siya ng lukso ng dugo. Narinig daw, kinanta raw, lukso ng dugo raw. Ano ba? Puro rawat daw. Hindi mo ba nakikita, Alex? Palabas lang to ni Amira. Gusto kanyang agawin sa akin. Tapos ngayon, sasabihin niya na nagbunga yung relasyon niyo dati? Ha? Na may anak kayo? Pwede ba, Alex? Huwag mo paniwalaan si Amira agad. Hindi naman pwede yung lukso-lukso lang ng dugo. Kung gusto mo malaman, sige, ipa-DNA test mo yung bata. Pasukin mo ako! Amira, mag-usap nga tayo. Ang ginagawa mo rito? Huwag mo hawakan! Tapo! Tama mo ko! Tempo! Yan mo na! Sa dami ng kasalanan mo sa akin, hindi ko alam kung saan ka pa kumukuha ng kapal na mukha para magpakita sa akin! Oo na, Amira, demonyo na ako! Kung maparusahan mo ko, sige! Tatanggapin ko. Pero wag si Maxine. Please. Amira, labas na siya dito. Huwag mo siya idamay. Eh, parte siya ng Crazy Five eh. Lahat kayo may kasalanan sa akin. Yung sa'yo, yun ang pinakamatindi! Amira, matagal na panahon na yun! Ibang-iba pa ako nun. Maniwala ko ba sa hindi, Amira? Amira, pinagsisihan ko na lahat ng yun. Pagsisisi? Saan mapupunta pagsisisi mo, ha? Oo, dati na yun. Pero araw-araw, dala ko yun. Dahil binaboy mong pagkatao ko. Bagot siya! Hayop ka! Tempo. Amira, nakikiusap ako sa'yo. Amira, wag si Maxine. Kasi pag sinaktan mo siya, parang sinaktan mo na rin yung anak ko eh. Amira, kawawa yung bata. Buti pa sana kung pinag-uusapan natin dito yung mga walang hiyang ginawa niyo sa akin sa university. Pero alam ko na may tinatagong kasalanan niyang asawa mo. Kung inaakala mong malala sa mga isip ko, Amira, nagkakamali ka. Gawin mo kung anong gusto mo. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi mo masisira yung pamilya ko. Sige, tignan na lang natin kung sino matitira sa huli. Galingan niyo. Dahil gagalingan ko.
Mira, paano mo naatim na harapin yung hayop na yun? Kung may maganda mang nadulot sa akin ng paglapastangan sa akin ng lalaki na yun, pinatibay ako. Pinatigas at pinalakas ang loob ko. At ngayon na nalaman ko yung tungkol kay Jewel, mas lalong wala ng dahilan para panghinaan ako ng loob o matakot sa kahit ano o kahit sino. Dahan-dahan. Finally, makakauwi na ako galing ospital. Akala ko kasi tatagal ako ng 1 linggo. Sa gawin mo lang sinasabi ng doktor, bibilis yung recovery mo. Pero bulag na ako sa isang mata. Kasi ngayon lang yung napala mo eh. Sa tindi ng galit sa'yo ni Amira. Kinumpronta ko siya pagkatapos ng ginawa niya sa'yo. May sinasabi siya na sinisikreto mo daw. Ano yun? Don't tell me na naniniwala ka sa sinasabi ng buwang yun. Mahirap na sagutin yung tanong. Bakit mo sagutin? Seb, please! Huwag mo akong bigyan ng dahilan para pagdudahan ka. Dahil kapag may ginawa kang ikapapahamak ng pamilyang to, lalong-lalo na ng anak natin. Maxine, sinasabi ko sa'yo, iiwanan kita. Sa pang pagsisinungaling mo, iiwanan talaga namin ikaw ni Joel. Ano ba mo rito? Tinawagan ako ni Maxine. Hindi mo daw sinasagot yung tawag. Kung susunduin mo siya o hindi. Kaso nakita ko mukhang may pinagtatalunan yata kayo eh. May problema ba? Anong niilang? Ha? Ano, di mo sasagutin yung tanong ko? Hindi natin anak si Jewel! Sabi mo? Di ba nagmuntis ka? Sabi mo ako yung ama. Tapos sabi ko gusto kong panindigan yung bata, tapos bigla ka nang wala. Pagbalik mo kasama mo na si Joel, di ba sabi mo anak natin? Di ba? I'm sorry, Seb. Nung nagtago ako, natuntun ako ni Tito Santi. Wala bang nakakaalam sa kanila na nakunan niya? Kailan ka ba manganganak? Dapat this week ko, hindi ako nakunan. Tutulungan kita. May kilala ako. Gusto niya ibenta ang anak niya. Ilang araw pa lang ang bata. Hindi ko tinanong kay Tito Santi kung saan galing yung bata. Dahil importante sa akin. May maipakita ko sa yung bata para hindi mo ko iwan. Hindi. Anak ko si Joel. Anak ko yung bata. Anak ko si Joel. Anak mo si Joel. Bakit ngayon mo pa ito sinasabi? Dahil totoo! And somehow, nalaman ni Amira ang tungkol dito. And I'm sure she's gonna use it against me. Seb, I'm so sorry. I wanted you to stay. Dahil mahal na mahal kita. Naging mabuting asawa naman ako sa'yo, di ba? Sa'yo umikot ang mundo ko. Just please! Please tell me we'll be fine. Please
Sammy will be fine, Sam. Sinungaling ka? Ha? Kasi nagsinungaling ka? Ito yung sinasabi. Gawin mo yung sinasabi mo tungkol kay Jewel! Sabihin mo, totoo yun! Sabihin mo! Huwag pa nakikialam ka! Gusto ba kasawa to, di ba? Sabihin mo, anak natin si Jewel. Ayaw mo maniwala! Ha? Ipa-DNA test mo and see for yourself. Ito wala niniwala siya. Sabihin mo hindi totoo. Sabihin mo anak natin si Jewel! Sabihin mo! Sabihin mo! Sabihin mo! Sabi na huwag mo sa kasi sige! Huwag mo lang nangialam ka! No! Kanina pa tayo naghihintay dito. Kaya makatagal bago lumabas yung resulta ng DNA test na yan. Ano, Amira, okay ka pa ba? Nakabahan ako, Lek eh. Paano kung negative yung resulta ng DNA? Paano kung nagsisinungaling lang si Chief Santi na nabuhay yung anak ko? Ano bang kutob mo? Are you strong? Yes, I'm strong. Ako rin. Oh, ang dami niyo namang dala. Sinama po ako ni Daddy sa pagbili ng groceries. I hope they like it. Ramdam ko talaga na anak ko siya, Lek eh. Ikaw, sa tingin mo, anak natin siya? Kung anak nga natin siya, hindi tayo titigil hanggat hindi natin siya nababawi. Susuportahan ko siya. Magpapakaama ako sa kanya. Kahit mabubuo na kami ng sarili naming pamilya ni Rose. Alam kong hindi magiging madali kay ate na tanggapin na may anak tayo. Kung totoo man na ako ang ama niya, sigurado ako tatanggapin niya yun. Wala naman siya magagawa eh. Mamahalin din niya ang bata pag nagtagal. Kung hindi man ako yung tatay, andito lang kami lagi para suportahan ka kung kailangan mo kami. Lirio Amira, Alexander De Los Santos. Ito po. Ito na yung mga result ng DNA test na pinagawa niyo. Ito na yung mga result ng DNA test na pinagawa niyo. Ayaw mo maniwala! Ha? Ipa-DNA test mo and see for yourself.
Bakit? Di pa ako handa makita yung resulta eh. Sige, ako na muna mauna. Hindi ako yung ama ni Joel. Ha? Tapatin mo nga ako, Alex. Nagdadalawang isip ka na bang pakasalan ako? Ayoko sanang gawin to eh. Pruweba na marami pang kasinungalingan ni si Amira. Patunay yan na na-admit sa mental si Amira. Akala ko maduduwag ka at hindi ka sisipot eh. Pero iba talaga kapag mukhang pera. Pag mabait ka, mabait din ako. Yung pera mo naman yung nagbabayad ng katahimikan ko. Hinanda mo to para sa amin? Minsan ka lang naman ikasal, ate. Amira, Alex, ano to?